Kayo ang tatanungin ko. Sa mga nangyaring yon, sino ang mas nakarma? Panandali ang pumasok tayo sa impyerno. Kamanyakulan. Kamanyakulan ba yung tawag doon? Yung ano, biktima lang ng ay! Oy mga kalogs, magandang tanghali. Tanghali na dito sa lugar natin. Yan. Dito tayo ngayon sa trabaho. So naka-break time ako. So dito ako nag-vlog sa labas kasi yung may sumisita sa atin na bawal mag-vlog sa loob. Ito sa labas lang to ha. Makapagbawalan ba tayo? So update lang tayo about dito sa Saudi Arabia, Riyadh. Sa mga nagtatanong kung saan ako dito sa Saudi ulit. Ang dami nagtatanong eh. Yung iba siguro mga bagong nakikita lang yung vlog natin. So sa Riyadh ako, sa Riyadh. Second Industrial Area City. Doon ako. Nakabilya. Tapos kapag alam nyo yon, malapit ako sa Nesto. Malapit ako sa Dubai Market. Ayun. Ayun yung alam ko. Tsaka Bengali Market. Ayun. Sa nagtatanong lang naman. At update lang tayo. So ngayon ako'y nag-e-enjoy ngayon ako sa trabaho mga kalogs. At ako'y goods na. Hindi tulad nung una. Talagang gustong gusto ko umuwi. At nagigisakitin tayo ng mga unang yon. At talagang buryo kasi ibang iba talaga dito. Kaya tama nga talaga yung naging desisyon ko na kahit alam ko na talagang sobrang hirap dito sa Saudi Arabia kasi nga maraming bawal at maraming mga violation na pag nagawa mo, agad. Ganun. Alam na, marami rin naman nakakaalam nito. So, mas pinili ko kasi kaya gusto ko makapunta dito para mabago naman yung ating kokote. Di ba? Para naman. Ito nga ngayon, okay na ako, goods, kumikita ako monthly. Monthly, walang palya na sahod. Na ayun naman ay talagang kaya ako nagsusumikap dito sa ibang bansa at tinitiis ang mga bagay-bagay ay para sa aking mga junakis, sa aking mga anak na si Seiya at si Rocky. Bumabawi ako ng lubos-lubos. Triple ang ibinabawi ko sa kanila ngayon. Upo muna tayo at ako'y nangangalay. Ayan. So yun ang tema ko ngayon. At 'di ba sa mga basher natin na malulupitan diyan, hanggang ngayon ako pa rin yung mga sinisisi sa mga nangyaring mga nagdaang mag-iisang taon na. Wala naman ako magagawa at ayan nasa inyo naman 'yan. Bahala na kayong humusga. Basta yung para sa akin nasabi ko na lahat-lahat. At ayun ay yung kasalanan ko ay inamin ko. At nagpakumbaba ako sa lahat ng bagay na yon kasi alam ko may kasalanan din talaga ako doon. At unang-una sa lahat, humingi ako ng kapatawaran sa taas na sana bigyan pa ng pangalawang pagkakataon, ganyan. Ayun, tama nga itong naging decision kong to. Parang nakikita ko yung sasakyan na kinuha ko ganun yun wag na, baka meron kayo ng idea. So ayun lang naman yung masasabi ko sa mga nangyaring kalokohan at yun. Palagay ko nakarma ako ng panandalian lang talaga actually. Inaccept ko yun. Yung hirap ko dito nung una ako dito, inaccept ko yun. Tapos nung hindi pa ako nakakarating dito, inaccept ko lahat yun. Sinabayan pa ng pag nagbablog tayo yung mga taong nanonood sa atin, inaccept ko lahat yan, accepted lahat yan. Kasi alam ko may mali din ako. At ayun ay hiningi ko na ng kapatawaran at nagsusumamo ako ng mga panahon na yun. Ayan, siguro dinidingit tayo ngayon. Ngayon okay na ako ngayon. Ngayon, kayo ang tatanungin ko. Sa mga nangyaring yon, sino ang mas nakarma? Hindi, wala na tayo doon. Tapos na tayo doon. Sasabi ko lang, sa mga taong pinanghihinaan ng loob, huwag kayong manglumbay. Ipagpatuloy natin yung buhay natin. Yung mga nagsasabi na hindi ko kaya makapunta tulad ko.
mahina ang loob ko nung mga panahon na yun, nag-iisip ako, kaya ko ba? Kaya ko ba makapunta sa ibang bansa? Kaya ko ba? Kayanin ko kaya? Ano kaya yung mga kailangan? Baka bumaksak ako, ganyan. Naisip ko yun, pero yung that time na yun, yung puro pambabatikos yung natatanggap ko sa mga ibang tao dahil nga sa nangyaring yun. Pero hindi nila talaga alam talaga. Puro dulo ako isang ano lang din naman ako. Isang biktima lang din naman ako. Oo. Sinabi ko naman yun pero wala naniwala. Kasi nga sabi, lalaki nga naman. Lahat ng may pagkakamali sa lalaki. Okay. Ayun na nga. Di yun. Wala, sabi ko, nung una, pinangalan sa loob. Pero lahat ng mga nabasa ko, lahat ng mga, yun nga, pampabati ko sa akin, lahat ng mga nagsasalita sa akin, binasa ko lang yun, tinanggap ko lang yun. Hanggang sa na-realize ko, bakit ako panghihinaan ng loob? Kaya ko to. Kaya ko. Kahit anong mangyari. Kaya ko. So yun. Nagpatuloy ako. Punta ako dito. Pagpunta ko dito, iba yung aura. Iba yung aura na dumating sa akin pagbukas ng pintuan ng eroplano. Nandito na tayo sa Riyadh nga. Sobrang init yung aura. Talagang para bang panandali ang pumasok tayo sa impyerno. Ang init. Talaga, grabe. Doon pa lang, mga 2-3 araw, yung ilong ko nag-ano na agad. Nag-react na. Nagkasakit nga ako, ganyan. Tiniis ko lahat yun. Homesick ako. Laging may sakit, homesick. Tapos ikot ako ng ikot, isip ako ng isip. Hindi ako makatulog. Gustong gusto kong umuwi. Tiniis ko yun. Oya, kaya mo yan. Oya, kinakausap ko na sarili ko. Kapag may mangyayaring mapapaisip na naman ako ng mali, iisipin ko muna ulit. Mali, Oya, huwag mong gawin yan. Kinakausap ko, parang nga ako si Raulo ng mga panahon na yun. Mali, Oya, huwag mong gawin yan. Akala ko ba magbabago buhay na tayo. Ayun ang mga ano ko. Ayun ang mga sumagi sa isip kong yan. Kaya yung mga mahal kong nanonood sa akin, na hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin sa akin, yung naniniwala sa akin, salamat. Nandiyan pa rin kayo. Ay, thanks. At ngayon, sa mga nag-aabang, panigurado marami nag-aabang sa akin dyan. Ako, nung una, na sisimula tayo sa vlog at nakilala nga tayo, maraming gusto magpabaksak sa akin sa pamamagitan ng pagbablog o sa YouTube. Kaya nyo akong batikusin o ano man doon. Pero yung pagkatao ko at kung yung sarili ko ano man, yung kaya kong gawin ay hindi nyo kayang pabaksakin. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, may sarili akong paraan. May sarili akong desisyon kung paano ako mabubuhay, kung paano ako matutulungan yung mga anak ko. Ngayon bumabawi ako, sumasahod ako ng maayos, matiwasay. Nag-overtime ako, 11 hours ako nagtatrabaho, minsan 12 hours ako nagtatrabaho. Para sa overtime, mas may overtime, mas may pera. 'Di ba? Sa nagtatanong, ako may sideline din ako. Sa Facebook, sideline ko, kumikita ako diyan. Yung kinikita ko ay goods. Hindi ko na para sabihin sa inyo, baka sabihin niyo niyayabang ko. Goods 'yun. At ngayon dito sa YouTube, kaya kong kumita sa YouTube kahit napakababa ng views. Diyan naman nagsisimula ulit Para bang sa sarili ko, na-refresh ko na yung sarili ko. Mag-uumpisa ulit ako sa umpisa dito sa YouTube. Alam ko maraming nawala. May mga subscriber ako na nandito pa, pero alam ko wala na yan. May manonood pero panandalian lang. Pero yung mga solid ko na natitira dito, alam ko nandiyan pa kayo. Yung natitira, naniniwala sa akin. Mahal ko kayo. Tulad na ni Doc Levy, nakausap ko kanina. Shout out Doc Levy, kasama nila Utol Seja at Grace, tsaka ni Mate po. Shout out. Tsaka sa iba pa, sa mga nagko-comment sa akin dito. Yung kaibigan natin dito na sa Bata, yun ang nagpakain sa atin, nakasama natin si Papa Jan. Papa Jan, shout out. Sa lahat na naniniwala sa akin, yung totoong naniniwala sa akin na ako'y talagang biktima lang din ng ano tawag doon? Kamanyakulan. Kamanyakulan ba yung tawag doon? Yung biktima lang ng ng kalandian. Ayun. Ayun nga, nabiktima na nga ako. Sumangayon naman ako. Ayun nga yung mali kung tinanggap ko na. Pinasa Diyos ko na. Ayun.
Ayan na, ulitin ko. Yung paniniwala ko sa sarili ko, paraan ko sa sarili ko, decision ko sa sarili ko, ay hindi nyo kayang babaksakin. Hindi nyo rin kayang gayahin. Kaya nyo, pero nasa sa inyo yun. Eh wala, paano nyo makakaya? Kaya puro pambabas lang kayo, puro pang ano lang kayo sa tao. Eh habang buhay na kayong ganyan. Yung iba naman, yung ibang basher natin, may mga trabaho, alam ko may mga trabaho yan at maayos yung trabaho naman. Eh kaso basher is basher. Oo. Eh late na lang nila ma-realize yan. Oo. So yun lang naman yung masasabi ko. At yung mga nag-aabang-abot sa buhay ko, maayos ako. At sa mga anak ko at sa misis ko, ayun na, nasabi ko na. Maayos sila. Wala na akong ano, basta magpapatuloy ako sa buhay na mananahimik ako. At may nakakita sa akin, ito na pala si Oya, ganyan pa si Oya. Ayun. Pero kung ako'y nagbagong pag-iisip, minsan talaga nagbabago isip ko, napablog ako. Nag-vlog ako ng ganyan. Depende pa yun kung talagang iba-vlog ko. Pero kapag mali nyo naman, di ba? Makita nyo rin, ganun. Pero ngayon, wala na ako, silent. Hindi nyo malalaman yung buhay ko ngayon doon sa Pilipinas. Kung anong meron, kung anong ganyan-ganyan, hindi nyo malalaman. Ngayon, hindi ko sasabihin. Ang malalaman nyo lang yung buhay ko dito ngayon. Dito tayo sa Saudi Arabia. Ang lamig ngayon dito guys. So ngayon medyo uminit-init. Ang sarap nga sa paramdam mo. Medyo uminit-init na oh. Yung araw talagang ramdam mo na yung ano, konti na lang yung lamig. Pero kapag ka umaga, hapon, gabi, madaling araw, ang lamig. Pero sabi nila hindi pa roto yung mag-iinit. Yan, ito nga January, tsaka may February pa raw yan. Lalamig pa rin daw yan, magantay na lang. Ay! Shout out! Aray ko! So ito na naman ang vlog natin na walang edit, diretsuhan, pagmumukha ko, puro bunganga ko, kwento ko na lang ang mapapakinggan nyo. Kasi nga hindi nga tayo makagala sa ngayon. Abangan nyo na lang kapag ka, ano tayo guys. Kapag mapanood to ni Papa Jan at nag-imbita ulit si Papa Jan, magagala tayo. Ayun. Kasi kay Papa Jan may tiwala na ako guys. Kasi lagi ko siyang kasama. Lagi ko siyang kasama. Lagi siya nag-iimbita. Kaya, salamat Papa Jan. At abangan nyo yung yung holiday na wala tayong pasok. Yung pagkatapos ng Ramadan. Alam ko holiday yun 5 days. Ay, sarap gumala nung guys. At meron pa yon, masusundan pa yon eh. Basta may mga holiday tayo na, ayun. Yung tamang panahon na tayo magagala kung saan-sama. Sa mga nagsasabi sa akin, na mga nagsasuggest sa comment section na sana makapunta ka dyan, makapunta ka ganyan-ganyan. Sana nga marating natin niya para hindi lang ako yung makakita at ibang tao lang yung nakakita dito. Yung mga hindi pa nakakarating dito, ay sana makita nyo. Gusto ko ipakita sa inyo kung anong meron dito sa Saudi. Kaso nga lang nung mga panahon na yon, bakit hindi ako nagbablog? Kasi nga wala pa tayo nun. Nag-uumpisa pa lang tayo. Ay ngayon medyo hindi ko naman sinabing okay no. Hindi. Ano lang, sapat lang. Sumasapat lang sa ngayon. Kasi nga silent yon. Basta sumasapat lang tayo na yung buhay natin ay normal lang. Kumakain tayo sa tamang oras. Kumakain tayo ng hindi masarap, kumakain tayo ng masarap, kumakain tayo ng katamtamang sarap. Ayun. Yung mga junakis ko at ang nanay nila kumakain sa tama, maayos naman, masigla, walang sakit. Ayan. So shout out dyan yan kay Mary, shout out, napakasipag din kasi nagtatrabaho din siya. Nagtatrabaho din siya sa Furniture Republic. Shout out dyan. So pero kami may trabaho guys, kaya good yun. So wala naman kami ibang priority kundi yung dalawang bata. Kasi nga nag-aaral na eh. Palaki din ng palaki kasus dyan. Kaya kailangan paghandaan. Maraming sasabi sa akin, mag-ipon. Sa ngayon, talagang kailangan natin yun. For the future at sa bata. Okay. So, dito, isang balita lang. Sa mga nagsasabi, bakit hindi ko sinama dito si Aswang? Yun nga, sabi ko nga, mahihirapan si Aswang. Pero dito, pinaano ako eh. May katrabaho ako, bago lang. So, wala rin siyang alam sa English. Ang alam niya lang yung lingwahe niya. Yung mga sulat-sulat parang hindi niya rin alam. Parang hirap siya. Kumbaga parang si Aswang din yung ganapan niya. Sabi ko po, paano nakapasok to dito? Ganyan.
So may pag-asa si Aswang. Unang-una sa lahat, oo, unang-una sa lahat si Aswang kailangan magkameron ng passport. Hindi ko alam kung paano magkakameron ng passport si Aswang kasi ang alam kong ID niya lang, voters ID lang ang meron siya eh. At kung ano man, ewan ko ba. Sa ngayon sa sitwasyon ko kasi malayo ako, mahirapan tayo kay Aswang. Matulungan. Sana may ano nito, may makapanood, ha. Makakapalan ko na rin ang pagmumukha ko. Sana matulungan natin sa Aswang. Kahit passport lang, malay naman natin, di ba? Makarating, makaibang bansa si Aswang. Trabaho lang kahit hindi siya marunong sa mga pagbabasa o naman. Tapos kapag may gagabay lang, pwede kasi may katrabaho ako dito, ganun eh. So, ayun. Sana para si Aswang ay malayo sa mga kabisyuhan. Tulad ko, nalayo ako sa kabisyuhan. Malayo at maging fresh ulit yung kanyang katawan. Malay naman natin pag nangyari yung panigurado, magkaka-girlfriend ng tunay na buhay yan. Tunay na buhay. Tunay na pagmamahal yan. Oo. Kasi alam nyo ko bakit? Kung bakit magkaka-girlfriend niya na tunay na magmamahal sa kanya. Kasi nga may trabaho siya tapos magkakapera pa. Ay panigurado. Kaso nga lang, wag naman sana siya mapunta sa babaeng pera lang yung habol. Ayun. Bala naman natin, di ba? At si Utol Seji, ng mga panahon na yun, gusto kong makapunta rin dito para sama-sama kami dito si Utol Seji. Maraming gusto magpaano sa akin dito. Si Utol Seji, sana dito. Ayun nga si Nicole, si Nano, yung mga tropa natin sa Bukana na gusto makapunta dito. Kaso gusto nila kasama ako kasi alam nilang subok ko na dito. Ganyan. Kaso nga lang, ito ngayon, yung aking company, parang hindi binibigyan ata ng visa ngayon o parang nakaban ata ngayon sa Pilipinas kasi nga medyo mababa nga yung pasahod ng ating company ito. Sana babago pa. Sana sumunod sa patakaran at medyo umukay yung sahod. Sa mga ano yun sa mga medyo mababang trabaho. Ayan. Medyo mababa yung posisyon, medyo mababa rin ang sahod. Kaso wala kasi talaga dito, ang kinaganda dito, wala kang gastos pagkain mo lang talaga yung gagastusin mo tsaka yung bayad mo sa wifi. Yung wifi lang, tsaka pagkain mo lang yung gagastusin mo. Oo, kasi kuryente, tubig, free. Accommodation, lahat free. Yung gasol, yung intimong gasol na gagamitin yung pagluto, free. Lahat free. Oo. Yung kinaganda dito, service, papuntang trabaho, back and forth, door to door, free. Na ang babayaran. Tapos yung pagkain mo dito, ano, tawag doon allowance, may allowance. Ganda. Talaga yung basic salary mo dito hindi mo talaga magagastos. Depende na nga lang talaga kapag medyo malakas ka kumain, maluho ka, yung luho mo ganyan. Kapag binata okay lang naman talaga kasi walang obligasyon na ganun okay lang. Yan, kay na Nicole nga, kay na Neno, ayan sana. Naswang. Ganun. Ayun lang naman ang ano ko. Sa mga nagtatanong sa sahod ko, hindi ko para sabihin sa inyo. Hindi para sabihin sa inyo. Kasi sasabihin ko, ganyan niya, may masasabi na naman kayo. Alam ko naman marami nakaabang dito about. Hanggang ngayon pa ba? Gusto nyo pa rin akong ano? Wala na kayo magagawa kasi ako nakaano na ako. Tawag doon. Naka basic monthly na ako. May trabaho ako. Wala na kayo magagawa kahit anong pabaksak nyo, hindi nyo mapabaksak. Mapabaksak siya ako sa social media, pero yung buhay ko, pagkatao ko, yung meron ako, hindi nyo kayo babaksakin. Social media, pwede. Kasi paninira o ano man pwede nyo masabi, pero wala. Hanggang sa inggit na lang talaga kayo o ano man. Hanggang doon na lang talaga kayo. Hanggang doon na lang kayo. Oo. Kung iyayabang nyo, magpapakilala kayo. Kung ganyan, papakilala, iyayabang nyo sarili nyo. Ganyan, merong ganyan, o ano man. Di goods. Saludo sa'yo, baw sa'yo. Okay guys, ako ipapasok, manonood pa ako ng movie. Yun lang ang hobby ko dito. Manood ng movie, K-drama, teleserye, kung ano man pwede mapanood dito sa Netflix, may sa Loklok, nanonood din ako sa Loklok, tsaka sa Bilibili. Ano pa ba?
Basta gano'n, nanonood ako diyan. Yan. So, ngayon manonood ako. Ngayon pinapanood ko yung Parasite, eh. Parasite ba ang title nun? Oo, kaya hanggang dito na lang muna ating, gaganapan. Sana makagala tayo para hindi puro pagmumukha't bunganga ko lang yung mapapakinggan at makikita nyo. Oo. Oh, bye-bye.